Kaya po yung mga nagre-react sa ano ko, sa Facebook account, pati sa YouTube account ko po, makikita ninyo po, mga trolls, mga piki, walang mga picture, profile pic, wala. Matindi kong magmumura. Ang akusasyon sa akin, bayad ni Bangag. Pati yung ano namin, pagpunta sa Boracay, binabas po ako. Nakakobra na daw ako kay Bangag. Ganon sila katindi. Pari-parihas ang kanilang mga akusasyon. Sila hindi bayad. Kami lahat bayad. Jackpatan niya si Mr. Maravillas. Ang pinapakainan niya galing sa buwis ng bayan. Pakita kayo ng resibo. Pag may nakita kayong resibo, ibalandra ninyo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna po tayo mga kababayan. Padala ni Ahmed Gorospe. Kwento ito ng mag-ama, galit na galit yung tatay sa kanyang anak. Sabi ng tatay, bagsak ka na naman sa klase mo. Di mo kasi tularan yung pinsan mo. Ang tataas ng grado. Sabi ng anak sa kanyang tatay, Tay, wag mo naman akong ikumpara sa pinsan ko. Sabi ng ama, bakit naman? Bakit naman hindi? Aber, sagot po ng anak, kasi po, napakatalino ng tatay niya. Kaya matalino yung pinsan kasi matalino yung tatay. Alam na kung bakit bobo siya. May pinagmanahan. Tinamaan, nag-backfire po. Nag-backfire yung panggalit po ng tatay sa kanyang anak. Mana kasi yung bata. Automatic na po, 200 pesos. Message mo na lang po yung GCash number mo. Kasali ka na rin po sa ating monthly draw. 5,000 pesos yung cash prize pag nabunot ka. Nabunot yung pangalan po ninyo. Pag hindi po, kasali ka pa rin sa monthly draw o sa grand draw sa December. 10,000 po yung cash prize natin. Di bueno, balik tayo dito sa ating topic kasi sabi ng ating mga authorities, pati ng Palasyo Malacanang, lumala mga kababayan yung mga fake news peddlers, pagpapakalat ng fake news ng mga fake news peddlers. And because of that, hindi lang anti-kidnapping task force ang binuo ng PNP, pati po anti-fake news. May task force na rin po sa anti-fake news. At ngayon nga po, pati yung NBI, may series of cases na po ang pinafile sa mga fake news peddlers. Ito yung sabi ng PNP. Bumuo na sila ng special committees versus kidnapping and fake news to reinforce its commitment to public safety and truth in information, sabi po ng Philippine National Police. May Anti-Kidnapping Action Committee o JAKAC. So bago siyang grupo. Tapos Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC. Itong mga task forces na to ang magiging madalas ninyong maririnig sa mga susunod na araw. So sabi po ni General Marbil, itong JAKAC at JAFNAC, yung JAKAC will focus on identifying, investigating, and neutralizing organized kidnap for ransom, kidnap for hire operations in the country. Ito naman na JAFNAC will address the growing menace of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national security. Yung disinformation, misinformation, fake news, ginawa pong warfare, ginawang armas, lalo na po ng mga grupo na allied sa kampo ng mga Duterte. Ito po yung balita sa Manila Standard. Fake news being weaponized by pro-Duterte groups. Sabi ni
Congressman David J.J. Suarez ng Quezon, ito ang digital warfare, plain and simple. This is a digital warfare, plain and simple. And the battlefield is not just the internet. It's the hearts and minds of millions of Filipinos. This is a wake-up call. The weaponization of disinformation to mislead, misinform, and manipulate voters is one of the gravest threats to our democracy today. Ako tingin ko po, hindi lang po itong mga fake news peddlers na mga DDS vloggers na makikita po ninyo sa mga YouTube channels nila at sa social media accounts nila sa Facebook. Ako tingin ko, pinasok na rin po ng sindikato na nagpapakalat po ng fake news. Sindikato rin po ito, parang sindikato ng kidnapping. Pati po yung mga survey firms, tingin ko po, napasok na po, na-infiltrate at siguradong may nagpupundo po para linlangin ang ating mga mamamayang Filipino. You can just imagine po yung latest survey last, kailan ba yon? Yung latest na survey ng Pulse Asia pala. Bagsak yung ratings ng ating Pangulo na nagtatrabaho, ang mataas yung ratings ni Sara na wala mang ginagawa. Hindi talaga po matanggap ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya ang bansag nila sa Pulse Asia, False Asia. Nagapagtataka man talaga po. Saan ka pulutin niya nang yung Vice Presidente wala mang ginagawa, di man magtrabaho, sige lang ang pamirwisyo. Mataas yung trust ratings. Yung ating Pangulo, mga kababayan na sub-sub sa trabaho, bagsak. Lokohan na talaga po, mga kababayan. So ito na ngayon ang gagawin. It is a threat to democracy, sabi po ni J.J. Suarez. Siguro kasama dapat sa imbestigahan nito ninyo. Although, di ba, sa TRICOM, may mga in-invite kayo na mga survey firms, yung SWS, Pulse Asia. Kaya lang parang hindi man ninyo tinanong. I think kailangan ninyong balikan para imbestigahin po yung methodology. Sino ba talaga yung mga tinatanong? Baka yung mga tinatanong po, mga taga Davao lang, nag-survey sa Davao lang, mga kababayan. Hindi man nila pinapakita. Sinasabi lang nila na ang sinurvey nila, mga 1,000 respondents or 1,200 respondents. Pagkatapos, sasabihin nila na ito yung mga nangunguna sa pagkasenador at sa pagdating naman sa trust rating, ito yung tumataas, ito naman yung bagsak. Bagsak yung ating Pangulo na sub-sub sa trabaho, tapos mataas yung trust rating nang walang ginagawa. Diba? Pero may paliwanag, mga kababayan, si Yusek Castro. Tama din naman yung kanyang analysis. Mamaya, i-replay natin yung press briefing kanina sa Palasyo Malacanang. Dito muna tayo sa sinasabi dito sa balita ng Manila Standard. Yan mga pro-Duterte groups, mga kababayan, ang nagpapakalat ng fake news. So kung ako, ang advice ko lang po sa inyo, mga kababayan, pag-identified na ninyo na pro-Duterte, kailangan problema po, nagsisipaglitawan po yung mga fake accounts na parang kabote. Pag hindi na lang ninyo po kilala kung anong mga grupo, organizations, kadudadudang mga Facebook accounts, YouTube accounts, mga personalities, basta't nagpabor po sa mga Duterte, wag na ninyong paniwalaan kasi lahat man lang kasinungalingan po. Propaganda para hindi na kayo mabiktima po. Ako pagaling sa mga sources allied with the Dutertes, hindi na ako naniniwala dyan. Ikis agad po. Matik. Hindi ko na po binabasa ang mga information kasi lahat man lang kasinungalingan. Unless gusto ninyong palinlang. Diba? May mga tao na ganyan, gustong palinlang, paniwalaan yung mga kasinungalingan kasi comfortable sila na maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pag kasi katotohanan ang naririnig nila, dumurugo yung kanilang tainga. Kasi nga po, truth hurts. Masakit ang katotohanan. Ganon. Kaya sabi dito sa balita, the House leader was reacting to a wire agency report alleging that inauthentic accounts flooded social media
with praise for former President Rodrigo Duterte and are now actively shaping the online conversation about the upcoming polls. Pinagluloko po tayo. At malamang kasama doon yung mga surveys. Imagine si Bongo, tinalo na po si Bongo. Tinalo na po ni Bongo si Erwin Tulfo. Number 2 na lang si Erwin Tulfo. Niwala kayo sa ganun po. Top-notcher na si Bongo. Mind conditioning po ang ginagawa nila. Pinagluloko po tayo. Si Bongo, Chinese. Ayaw ipatalo, mga kababayan, si Bongo. At least sa survey. Para pagdating ng oras, magrereklamo sila. Pag natalo, yung mga kandidato ng PDP Laban, dinayaan niya. Para gatungan po ang mga mamamayang Filipino mag-alsa. Dinayaan niya ng administrasyon. O, di ba ba? Ganun katindi ito po, nalabanan na to. This is actually a fight for survival kasi ni Sara. Kaya si Sara Duterte po, pati yung mga taga-bagong alyansa, ay alyansa ng bagong Pilipinas, in-endorse na po. Ako ang reading po ko po sa endorsement ni Sara, pati ni... Kasi dati, hindi daw siya mag-endorse kahit nang sa PDP Laban. Pagkatapos, biglang in-endorse si Amy Marcos na una, pinaringgan niyang mangga. Pati si Camille Villar, mga kababayan. Ngayon, si Robin Padilla, in-endorse. Hindi lang mga kababayan si Amy Marcos, pati na rin si Tolentino. Ginugulo nila yung alyansa ng bagong Pilipinas. They're invading the alyansa na sa ating reading, mga kababayan, divide and conquer. Para yung strategy ng China, ini-infiltrate po ang ating bansa. Malamang ang advisor si Xi Jinping. Di ba pa? Yan yung strategy po ni Xi Jinping. Divide and conquer. Infiltration dito sa ating bansa. Yung sabi ko sa inyo, pag pro-China po na mga politiko, dapat ikis na po sa atin. Yan kung totoong mahal ninyo ang ating bansa. So yan sabi rito po sa balita. Manila Standard. Mga fake accounts flooded social media with praise for former President Rodrigo Duterte and are now actively shaping the online conversation about the upcoming election. The report, citing research from Israeli tech firm Shabra, found that about a third of the accounts posting about Duterte's arrest by the International Criminal Court were fake. Ganon katindi po. So, ang nagsasabi na po, hindi na tayo ang nagsasabi. Ang nagsasabi, isang Israeli firm. Na-discover nila, research firm, Israeli tech firm, Shabra. A third of the accounts posting about Duterte's arrest by the ICC, mga peke pong accounts. It also warned that up to 45% of discussions related to the 2025 elections are being driven by inauthentic actors or peke na mga personalities or actors such as bots, mga robots, sock puppets, and paid influencers. Kung hindi bayad, mga robot po, potentially reaching tens of millions of users. Kaya po yung mga nagre-react sa sa Facebook account, pati sa YouTube account ko po, makikita ninyo po, mga trolls, mga peke, walang mga picture, profile pic, wala. Matindi kong magmumura. Ang akusasyon sa akin, bayad, ni bangag. Pati yung namin, pagpunta sa Boracay, binabas po ako, nakakobra na daw ako kay bangag. Ganon sila katindi. Pari-parihas ang kanilang mga akusasyon. Sila hindi bayad, kami lahat bayad. Jagpatan niya si Mr. Maravillas. Ang pinapakainan niya galing sa buwis ng bayan. Pakita kayo ng resibo. Pag may nakita kayong resibo, ibalandra ninyo. Yan ang challenge natin. So sabi rito, this is a wake-up call. The weaponization of disinformation to mislead, misinform, and manipulate voters is one of the gravest threats to our democracy today, sabi po ni Congressman Suarez ng Quezon. Fake praise, fake news, fake accounts. This is how digital warfare is being waged today. And the most dangerous part is ordinary people might not even know
they are being influenced. For his part, sabi naman po ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., nanawagan na siya, mga kababayan, for a nationwide effort to protect Filipino voters from digital deception, citing a report that fake social media accounts were used to defend Duterte and are now being deployed to manipulate online discourse ahead of the 2025 midterm elections. Kaya wag kayong nagpapaniwala po ngayon sa mga surveys na pataas ng pataas yung ratings po ng mga pro-Duterte candidates. Si Bongo Tapnatsen na. Matindi po. Si Sara, tumaas yung trust ratings. Habang yung ating Pangulo, mga kababayan, bagsak. Kung sino yung nagtatrabaho, bagsak yung ratings, yung walang ginagawa, mataas yung trust ratings, pati performance ratings. Sagang pulutin yan, mga kababayan. Sabi ko nga, paano nagka-performance ang hindi nagtatrabaho? Anong klaseng performance ang tinanong sa mga mamamayang Filipino na alam natin na hindi man nagtatrabaho yung tao? Tama pa? Yes, sabi dito, we must defend the Filipino people not just from guns and goons, but from the ghost accounts flooding their social media feeds with propaganda and deception. The Israeli-based tech firm said that the same tactics are now being used in a deliberate organized campaign to shape public perception around the midterm polls. Yan po, naitanong kay Yusek Claire Castro. Pakinggan natin yung press briefing kanina. Connected po ito sa question. Ito naman po ay sa fake accounts. Kong Dong Gonzales and JJ Suarez expressed alarm over a report by Reuters that 1/3 of social media accounts discussing Duterte's ICC case were fake. The report claimed ghost accounts and paid influencers were part of an organized effort to defend Duterte and shape public opinion before the elections. Where does the palace stand on this report, and when will users start seeing the results of government's efforts against the surge of fake accounts? Katulad ng aking nasabi, we just had a meeting, sectoral meeting a while ago, and there is still ongoing meeting with the President. So, kung ano man po yung detalye po, ang masasabi ko lamang po, madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. In relation, ma'am, regarding dun sa sectoral meeting with the President at the ICT this morning, bukod po sa fake news, may other matters pa po ba na pag-usapan? Like internet connection enhancement or cybersecurity during po dun sa sectoral meeting? Thank you po. Meron po. Pinag-uusapan din po natin ay magkaroon ng magandang connectivity. Isa po ito sa proyekto ng ating Pangulo. Pero kung ano man po yung ibibigay natin na magandang serbisyo para sa taong bayan, hindi ko po muna ibibigay yung pinakadetalye. Siguro by June ay mararamdaman na po ito ng taong bayan. Pero hindi ko muna po sasabihin yung mga detalye. Thank you po, ma'am. Christian Yusores, Radio 630. Hi, Yusek. President Marcos has been vocal sa kanyang position sa claims ng gobyerno at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po yung naging reaction niya doon sa balita nga po na lumabas na sa Google Maps yung West Philippine Sea? Definitely po, masaya po ito. Nakakatuwa po ito. Parang kung di po tayo nagkakamali ay last week pa po ito na balita. Kaya po alam namin kung gaano po yung kasiyahan, hindi lamang ito para sa atin, no? Para ito sa buong bansa. Masaya na makilala ang West Philippine Sea kahit na ang iba ay sinasabing gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea. Muli, dahil nagkaroon ng pagkilala sa isang platform katulad po ng Google Maps, ito po ay isang ipinagpupunyagi po natin dahil isa to ay sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin.
Anyone? Moving on to other news, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Pero considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Pagtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over True FM, kanina lamang po ito, ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo.
Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So kung saan man nanggagaling. So lumalabas yung mga tao, mga kababayan na na-interview, kung totoong may in-interview talaga, yung Pulse Asia, nalaso ng fake news. Kasi ang nagpapakalat ng fake news, mga kababayan, mga trolls, mga makina, mga robot, saan kapulutin yan, mga kababayan? Kaya nangingibabaw yung mga fake news kaysa sa totoong mga balita. Ipagchismis pa naman po, tapos mga paninirang puri, mas na kumakalat ng mabilis kaysa sa pagpakalat ng totoo. Ganyan ang natura po ng tao. Mas interesado sila sa chismis kaysa sa totoong kwento. Pag kwinintuhan mo ng totoo, duda siya. Pero pag kwinintuhan mo ng chismis, fake news po, ang dali nilang maniwala, talaga niya. Ganon katindi. Alam po ninyo, may biblical explanation dyan. It is because of the sinful nature of man. Yan ang dahilan kung bakit madali tayong maloko. Madali na ma-deceive. Yan ang kapangyarihan po ng Team Kadiliman. Team Dilim. Sabi ko sa inyo, iwasan ninyo, makinig po sa Team Dilim, doon sa itim, na binabalo tayo ng kadiliman. Pag doon kayo naniwala, talo kayo. Yun po, ibig sabihin, pinili ninyo na mabudol. Di ba? Pinili ninyo na maloko kayo. Sige, magpaloko kayo. Tingnan natin kung sino ang talo. Di ba? So ito yung gustong i-address ng ating gobyerno kasi ang mga kalaban po, robot. Itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Oh, tama. Nasasapawan yung good news. Walang excitement kasi makinig sa good news. Kahit sa Bible po, di ba ang tawag sa Bible? Good news. Ayaw makinig sa preaching po mula sa salita ng Diyos. Ang mga tao, ang gusto nila galing sa mga manghuhula. Horoscope. Yan ang pinaniniwalaan ng mga tao ngayon. Yung mga haka-haka. Pero pag mula sa Bible po, mula sa good news, biblical truth, ayaw makinig ng tao. Ayaw ko niya makinig niyan. Boring. Ganon ang reality sa mundo, mga kababayan. Hindi man lang ito dito. Dati sa global phenomenon, mga kababayan. Kasi nga, ito yung panahon ng mga huling araw. Ang mga tao, pasama ng pasama. Nakita ninyo? Viral yung yung advertisement ng itim. Pero hindi man natin sinasabi, dahil nag-viral po, iboboto po yung propeta ng kadiliman. Di ba? O ngayon, yung NBI po, ang sabi may isang vlogger, taga Cebu, hinuli. At manguli na sila po nitong mga nagpapakalat ng mga fake news. Itong mga vloggers, fake news peddlers. Ito yung interview ng Mainstream kay Director Jaime Santiago ng NBI. About yung mga vlogger na sabi ko, yung mga vlogger na nasa abroad, di pagbalik nila dito, may warrant of arrest sila, arestuhin namin sila. Yun namang mga nandito, pagka napailan namin sila ng kaso, arestuhin namin sila. Biglang binago na. Ayan. Tinatakot ko daw ang mga OFW. Yung mga OFW naman na hindi nalalaman ang tunay na pangyayari, nagalit na sa akin. No? At sabi na, wala nang remittance, wag natin sundin ng gobyerno. That is inciting to sedition na. Kaya hindi tama eh. Ngayong biro nyo, pati yung OFW na alam naman natin sila mga bayani ng bayan. Kinukuha nila yung galit para magalit sa gobyerno.
Ayan po, seryoso na po ang ating mga authorities na tugisin po itong mga nagpapakalat ng fake news kasi ang sinisira po ang ating demokrasya. Ginawa nilang weapon, sabi nga po ni JG Suarez. This is digital warfare, plain and simple. And the battlefield is not just the internet, it's the hearts and minds of the millions of Filipinos. This is a wake-up call, the weaponization of disinformation to mislead, misinform, and manipulate voters is one of the gravest threats to our democracy today. Kasi, dahil sa mga disinformation, fake news po, maiboboto natin yung mga maling tao. Imagine, kung ang iboboto natin mga kababayan sa pagkasenador, hindi man maglilingkod sa bayan, kundi maglilingkod kay Sara. Di ba? So, magsisweldo mula sa taxes ng mga tao, pagkatapos ang paglilingkuran isang pamilya lang. Lugi naman po niyan ang ating mga mamamayang Pilipino. Pag ganyan po, i-abolish na lang natin ang Senado. Pag ganyan ang mangyayari. At ang masakla pa, hindi lang sa isang pamilya. Baka ang pinaglilingkuran, foreign power po, China. Kaya paulit-ulit natin sinasabi mga kababayan. Delikado, baka mawalan tayo ng bansa kasi ang nailuklok natin sa posisyon, mga Manchurian candidates, mga politiko nang nasa likod po foreign power. Tama po mga kababayan, kaya mag-ingat po tayo. Pag pro-China, alam na ninyo kung sino-sino yung mga pro-China candidates. Ikis ka agad, matik agad dapat ang ating desisyon. At huwag kayong nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Uubusin nila ang ating mga kayamanan dito, resources, natural resources ng Pilipinas. Kokontrolin yan mga kababayan ng mga kalyado nilang Chinese. Na malamang sila yung nasa likod nitong mga surveys. Funded nila mga kababayan dito para yung mga kalyado nilang politiko ay siyang maupo at mag-craft ng mga policy na pabor sa kanila, hindi po sa mamamayang Filipino. Gusto ninyo ng ganon? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.